Ang sweet naman ng sorpresa para kay Kim Cho. Talagang makikita kung gaano siya ka-love ng ABS-CBN family. Yung moment na pumasok si Ma'am Cory with flowers at may dala pang cake habang kumakanta sila ng happy birthday. Nakakakilig at nakakatuwa. Deserve ni Kim ang lahat ng pagmamahal at effort na yan. Lalo na't matagal na rin siyang bahagi ng Kapamilya Network. Ang ganda rin ng andun din si Paolo Abilino, parang icing on the cake para sa fans ng love team nila. At syempre coming from Dreamscape Entertainment pa, talagang ramdam ang suporta at pagmamahal kay Kim. Malapit na rin ang birthday niya, April 19, 35 na siya pero parang hindi tumatanda. Lapit na ng birthday niya. Correct. Naku, ang dami na namang ganap ng mga Kim Pao. Ayan, napaiyak talaga dyan si Kim. Hindi niya talaga inaasahan. Alam niyo si Kim Cho, napaka-emotional niyan. Sa napaka-kukunti lang mga gestures, sa mga kukunting natatanggap niya na importansya. O, tignan mo, diba, okay. sa stature niya. Sa bagay, kasi pag ikaw naman ang binigyan ng importance talaga ng mga bosses talagang matatouch. Hindi, actually, hindi lang naman sa mga malalaking tao siya natatouch. Kahit yung mga maliliit yung mga fans. May sakit pala si Paolo. Correct. Kaya ganyan siya. Kaya nga nun sa mga nagtatanong kung bakit wala siya sa pa-block screening ng Tanduay at sa nga sinasabing rason dahil hindi daw endorser dyan si Paolo. Okay naman, pero may sakit kasi si Paolo. So, for sure, dapat ngayon magaling na siya. Kasi aalis sila papuntang Dubai ng 12. That is on Saturday. So, dapat nasa Dubai na sila ng bukas para makapagpahinga sila, no? Pero depende. Ayan, no, si Kim, no? Ang tingin ko naman yung wish ni Kim, natutupad na, no? Oo. Actually, siya nga wala siya masyadong mga birthday wish. Ever since kasi feeling niya sobrang blessed na siya. Flowing ang kanyang blessing. Ito naman parang bagets naman to. Parang nagkamukha niya na anak niya, no? Si Aki. Paolo. Si Aki. Parang ganun din pag ito talaga yung titignan mo. Oo nga, siyempre Junakis niya, no? At saka for sure, ang mga Kim Pao, naku, abalang-abala sa birthday ni Kim, which is on... Oo. Ikaw nakaisip Okay. Ayoko na pong i-share, dahil alam niyo na po yan, paulit-ulit lang tayo magiging redundant lang. Basta i-celebrate niyo yan. I'm sure meron ganyan. Hindi. Kaiyakin natin sa sobrang kaligayahan si Kim. Oo nga. Gawa kaya tayo ng special for Kaya lang collection mo ng mga videos niya. Oo nga Tingnan natin. Okay, Paolo todo alalay kay Kim. Which is palagi naman yan. Hindi no doubt about it. Sana magaling na ngayon si Paolo, At, mukha namang magaling na. Oo, kasi syempre, ang tsaka naman naka-face mask siya na umaharap siya doon sa mga tao. Para masyado masasakitin si Paolo, katulad ni Kim, Kasi nakita mo ba, nung black screening, umuubo na siya. Ayun ang tayo. Kuhang-kuha kitang-kita nun. Kaya medyo, siya sa mga tao. Hindi siya masyadong malapit. Hindi katulad buti nga hindi tayo nahawahan Pero si Kim, alam mong napapagod na yung face. Nakita ko yung pagod sa mukha niya. Pero ang smile pa rin siya talaga. Pero kahit paano, ang ganda-ganda pa rin. Sabi ko, itong babaeng to parang hindi to napapagod kasi ang ganda-ganda pa rin, no? Ako nakita ko kasi yung mata niya parang pagod. Pagod na siya sa dami ng pinuntahan nila. Ratsyada rin naman kasi nung araw na yun Nakita mo naman. At hanggang ngayon meron pa, di ba meron pa yata silang, pinakahuli na ba ang Dubai, Oo. Yata hindi natin sure kasi baka mga anak pa to dahil marami pang nag-aabang pa rin sa dalawa. Hindi, pinakahuli siguro na meet and greet nila. Pero in terms of showing, marami pa. Pero yung sinasabi ko yung black screen. Hindi natin alam. Baka mag-announce. Kasi syempre, marami pang nagre-request na pumunta sila doon Okay. Pero ito yan, yung magkanong kinita ng My Love Will Make You Disappear. Ako may idea na ako. And for me, talagang bonggang-bongga na yon. Nung sinabi sa akin, parang, at saka nakita ko naman. Sasabihin mo ba? Hindi naman, okay na yon. Mag-a-announce. Kasi baka Tsaka kaya naman, hintayin nyo na lang. Si Mika Yes, hintayin nyo na lang ang Star Cinema na magbigay ng figures na ganyan. Kasi wala po kami, hindi naman sa walang karapatan. Kumbaga, parang hindi po kami authority para maglagay. Ayun naman naming i-spoil, ayun naman pangunahan ang Star Cinema dahil sila lang po talaga ang may trabaho niyan. Kasi nagkita kami ni Miko Del Rosario sa press ko ng Incognito. So anyways, ayan, bago yon, tinanong ko sa, kumusta ganyan-ganyan? Kasi nga, hindi na rin siya sasama sa Dubai. Sobrang na rin siya, haggard na rin daw ang katawan niya. Yung parang, naramdaman niya na yung pagod sa napakahabang promo. Diba? Haba ng promo, pati
Can you imagine kung saan bansa rin siya nagpupunta? Nauuna siya, advance party si Miko. So, tinanong ko magkano kinita. Nagbigay siya ng amount kung magkano. At that time, pero I think... More pa yan. Ngayon, Thursday, kasi kailan pa kami nagkita. So, ngayong Thursday, baka more na yon. Pero happy more sila. Na. At meron, happy sila. And ang feeling nila talaga, tumataas pa. At meron pa yan na meron pa tayong weekend at meron pa yan, tatawid pa yan after Holy Week. Which is, hindi pa natin talaga masasabing official. Official in a sense na buong mag-a-announce sila nun. Buong showing days. Yes. O yung kinaano ka, April 19 nga naman daw ang birthday ni Kim Chu. Correct, hindi ba? So, si Kim is Aries din pala, no? So, parehas kami, ibig sabihin, mga Aries talaga magaganda. Ha? Oh, maganda. Meron din ako mga kilala talaga magaganda. Ikaw ba? Ano bang Virgo ako. Virgo. Marami din naman akong mga kilalang Virgo na saktuhan lang. Siyempre mga September, di ba? Virgo yun. Anyway. Eto na nga. Ano pa meron pa tayo? Hindi, basta yun. Teka muna. In terms of kinita, the way, Miko, parang kung paano niya sinabi yun, parang okay siya doon. Na yung expectations niya, nakuha na. And siguro, medyo nalampasan din yung expectations niya. Kaya lang kasi, syempre, again, wag natin i-compare sa iba. Wala namang comparison talaga. Hindi dapat kino-compare. Pero, kasi alam naman natin kung magkano budget, magkano lang naman, kung saan. Na by the way, may balita rin tayo tungkol doon. Pero next time na lang. Hindi, tsaka dami-dami kasi nangyari bago ang showing, di ba? At saka yun, collaboration po yun ng dalawang, yung dun sa nakaraang pelikula. Collaboration, paulit-ulit. Collaboration ng dalawang higanteng network. And then marami pa rin kumarga doon ng mga iba't ibang mga nag-sponsor at kung ano-ano man, di ba? At napakahaba rin naman ang promo noon. Taurus ba si Kim and Paul? Taurus ba sila? Kasi 19. Tama ba? Wala, hindi ako magaling sa ganyan eh. Hindi ako magaling eh. Kasi alam ko, teka muna, hanggang 15 ba ang ano? Okay. Taurus nga si Kim. Ayun na, April. Oo nga pa. Taurus nga pala. Kailan ba nagpapalit ang ano? Di ba akala ko mga 20? Oo nga eh. April 19 birthday ni Kimi, Pao May 13. So, anyways. Taurus yata si Pao. Yes. Ewan ko, basta bahala kayo dyan. Okay. Yun. Anyways, eto na nga. I-segue lang natin. Okay, sige. Ba yan? May delivery ka na naman ba? Hindi. Segue lang natin. Kasama ba natin sa yung pahimas effect? Wala, sige. Chikahin mo na. Ayun na, pinantraga para silang Taurus, sabi. Okay. Ako ay nakiki-Aris ka naman kasi. Ikaw Aris ka. Ako Aris ako. So, ibig sabihin, ang Taurus ang magaganda at gwapo. Yung Aris, medyo... Hindi, ang Aris kasi... Since humiwalay si Kim sa Aris... Hindi siya humiwalay. Ako talaga ako yung humiwalay. Kasi ako yung nauna, di ba? Sinabi mo kasi, Aris ka paras kay ni Kim. Kasi akala ko kasi... Pinatutuhanan ng mga tao na Taurus sa pag-uusapan natin ngayon to. Sige, seryosohin natin to doon. Okay. Sige, pero namang magkasing ganda kami. Kasi halos parehas naman ang Taurus sa kang Aris eh. Yung itsura nila, di ba? Ay, hindi raw sabi. Hindi raw yung mapareho. Huwag kang dadaan sa bahay namin. Huwag kang dadaan. Nag-invento talaga ako. Naghanap ako ng pangalan. Gabriela Dumencel, ayan. Okay. Uy, teka muna, yung pahagod ni, nakita mo ba yun? Yung pahagod ni Kim Chu? Sa legs ni Paolo. Unguarded moment. Nakakaliw na biglang. Hanggang saan lang ba? Ginano ni Kim yung tapos tinapik-tapik niya. Anong intention nun? Hindi ko nakita. Wala, kasi nanonood sila nun eh. Parang may pinanonood sila, diba? Para sila naka-t-shirt. And then, si Paolo parang hindi siya sold dun sa napapanood niya, sa ginagawa na napapanood niya, parang na-disappoint siya ng parang gano'n. Tapos dun si Kim, pina-explain niya, hindi, kalma lang, okay lang yan. Tapos, biglang tumawid yung kamay ni Kim, kasi nakaupo sila parehas sa monoplan. Tumawid yung kamay ni Kim dun sa kay Paolo. Sa sinehan ba yan? Or, hindi, saan to? Sa labas lang. Tapos, napaganon dun sa ni Paolo, tapos tinapik-tapik niya. So, anong naramdaman ni Paolo at that time? Napangiti na lang siya. Ang galing talaga ni Kim. Nawala yung medyo pagkano niya. Nawala yung pagiging yamot ni Paolo. Di ba napangiti na lang siyang ganon. Ano palagay mo? Parang Kaya ko rin naman gawin yun eh.
Oo naman. Pero iba naman sa'yo, dukot ka agad, hindi nang ano. Oo, mo lang. Alam mo, ikaw pala ikang palinis. Hindi, diba? Ano naman yun? Buburahin ko talaga yung wala namang mali siya yung cake. Yung pinakadulo ng kilay mo, buburahin ko. Hindi, pero at least sobrang comfortable. Nakakasakit yan. Sobrang comfortable ni Kim talaga kay Hindi totoo naman. Kasi ang babae, medyo hindi sila physical eh. Kung clingy sila siguro, medyo, ang pinaka-clingy nila yung kapit. Yung ganyan. Or minsan gaganon. Pero yung sa lower part na, yung medyo nag-detach, medyo hindi sila ganon pag hindi nila sobrang close. Alam mo naman si Kimi, di ba? Yung kanyang personality, bubbly lang siya, parang hindi naman sa walang pakialam, basta happy lang siya. Kumbaga, minsan unintentional, meron siya nagagawa. Pero at least napapangiti niya ang mga tao. Yun ang importante. Kasi naman may ginagawa ko, tapos na-open sa yung mga tao. Which is, tsaka naman yun. Tsaka yun. Yun nga, kaya nga nagtataka ako eh. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ni Kim Chiu ang kanyang emotion at agad siyang naluha sa gitna ng sorpresa. Agad siyang yumakap kina Ma'am Cory at Derek Loren bilang pasasalamat. Makikita sa mga larawan at video na labis ang kanyang tuwa at pagkabigla sa inihandang early birthday celebration. Sa isang malaking mensahe, nagpasalamat si Kim sa kanyang ABS-CBN family. Kasunod ng seremonyal na birthday song at candle blowing, nagkaroon ng masayang kulitan at a picture taking sa loob ng conference room. Nag-joke pa si Paolo Avellino na siya raw ang nag-bake ng cake na ikinatuwa ng lahat. Ang surprise celebration na hindi lamang para sa birthday ni Kim, kundi isa ring pahiwatig ng patuloy na tiwala ng network sa actress. Nag-trending din sa social media ang hashtag Happy Birthday Kim Chiu at hashtag Kimi@35. Matapos i-post ng Dreamskip ang video at mga larawan ng sorpresa, bumuhos ang birthday greetings mula sa fans, celebrities at kapwa kapamilya stars. Ang balitang ito ay isang magandang patunay kung gaano kalalim ang pagmamahal at suporta sa pagitan ni Kim Chiu at ang ABS-CBN family. Isa itong heartwarming moment na nagpapakita ng tunay na halaga ng isang artistang tulad ni Kim. Hindi lang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan, professionalism at loyalty sa network na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makilala sa industriya. Ang simpleng birthday surprise na ito na isinigawa pa ng mga matataas na opisyal gaya ni Ma'am Cory at Derek Loren ay nagpapakita ng malaking respeto at pagmamalasakit nila kay Kim. Hindi lahat ng artista ay nabibigyan ng ganitong klase ng atensyon, kaya masasabi nating si Kim ay isang gem sa mata ng kanyang mga boss at supporter. Bukod pa rito, ang reaksyon ni Kim na naluha ay nagpapakita kung gaano siya katotoong tao at mapagpasalamat. Nakakataba ng puso na makita ang isang artista kahit matagal na sa industriya ay nananatiling humble at appreciative. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa isang birthday surprise. Ito ay celebration ng isang matagumpay, mapagmahal at minamahal na buhay artista. Isa rin itong paalala na sa kabila ng showbiz life, ang malasakit, pagkakaibigan at pamilya sa trabaho ang tunay na nagbibigay saysay sa lahat ng tagumpay.